If you are traveling in Hong Kong and gusto mo mag-day tour sa Macau, then this video is for you. Dito pag-uusapan natin kung paano pumunta ng ferry terminal, saan at kung paano kumuha ng libreng ticket sa Turbojet, sumakay ng libreng bus papunta ng Grand Lisboa, paano pumunta sa Senado Square, maka-experience at makadami ng free taste, makita ang ruins of St. Paul, pumunta sa Fisherman's Wharf, makapunta ng libre sa The Venetian, The Parisian, The Londoner, at kung paano makakabalik ng Hong Kong from Macau. Simulan nating pumunta sa Central Station. Pagkababa ng Central Station, transfer lang tayo from Red Line to Blue Line. Papunta ng Kennedy Town ang Blue Line, pero tayo ay bababa sa Sheung Wan Station. Nandito na tayo sa Sheung Wan Station, hanapin lang ang exit D para sa Hong Kong Macau Ferry Terminal. Once na nakalabas na ng exit D, from basement ng MTR, pupunta tayo sa ground floor. From ground floor, aakyat tayo ng third floor. Doon natin makikita ang ferry hall at ang ticketing booth para i-claim yung ticket na binook natin sa online. Hanapin lang ang ticket booth ng Turbojet. I-make sure lang na nakapag-book na tayo online dahil para makakuha ng ticket, kailangan nating i-present ang booking confirmation, passport at boarding pass. Once na meron na tayo ng physical ticket, punta lang tayo sa departure area para sa immigration. Pagdating sa immigration, wala nang tanong-tanong, i-scan lang yung passport mo. After immigration, punta lang tayo sa baba para kumuha ng seat number. Ipe-present lang natin yung physical ticket na kinuha natin doon sa ticketing booth ng Turbojet. Bibigyan nila tayo ng papel na nakalagay doon yung seat number natin. Antayin lang natin na mag-open yung boarding gate, and once na tinawag na tayo for departure, sundan lang natin yung line para pumunta doon sa ferry. Once na nasa loob na tayo ng ferry, meron naman mga tao na nag-a-assist para ituro sa atin kung saan yung seat number natin. Eksaktong 9 AM umalis yung ferry namin from Hong Kong, and now it's 9:47 and welcome to Macau. Papasok na tayo ng port dito sa Macau para sa security check at sa immigration. Pagkalabas ng Macau Port, makikita natin yung mga signage kung saan ituturo tayo kung paano pumunta doon sa mga free shuttle bus papunta sa mga destinations na pupuntahan natin. Makit lang tayo dito sa footbridge and sundan natin yung mga signage depende sa destination na unang pupuntahan natin. Yung first destination nga pala namin ay yung Grand Lisboa. Since dito yung exit na merong signage papunta ng Lisboa, dito kami bumaba ng escalator. Pagkababa natin galing ng footbridge, dito natin makikita yung mga free shuttle papunta ng The Venetian, The Londoner, The Parisian, at pati rin papunta ng The Grand Lisboa. Meron naman kayo makikitang mga signage na nakalagay kung saang bus kayo sasakay. Nagtanong din pala kami doon sa nagbabantay para ma-ensure namin na tamang bus yung nasakyan namin papunta ng Grand Lisboa.
After 20 minutes ride dito sa ating free shuttle, nakita na namin yung building ng Grand Lisboa. Then finally, nandito na tayo sa bus stop ng ating first destination. Ito nga pala yung bus na sinakyan namin and makikita nyo na binaba tayo dito mismo sa tapat ng Grand Lisboa. Bago tayo tumawid papunta doon sa Grand Lisboa, tatawid muna tayo dito sa left side para mas makita natin ng buo yung pinaka-building nitong Lisboa. Dito nga rin pala yung pinakamagandang spot para kumuha ng mga pictures. Kung makikita nyo, kitang-kita yung building ng Grand Lisboa. Pagkatapos namin magpicture, lumipat na ulit kami doon sa kabilang side para naman tumawid papunta doon sa building ng Grand Lisboa. Mula dito sa Grand Lisboa, lalakarin naman natin papunta ng Senado Square. Dire-diretso lang naman yung daan papunta ng Senado Square, pero para mas maka-ensure tayo na tama yung daan na dinadaanan natin, much better kung gumamit tayo ng Google Maps dahil accurate naman yung mga instruction doon. After 10 minutes na paglalakad mula Grand Lisboa, nandito na tayo sa Senado Square. Dito pa lang sa Senado Square, marami na tayong makikitang stores na bilihan ng egg tart o kaya ng mga pasalubong. Dito rin yung store na isa sa mga nag-o-offer ng free taste. Kaya naman lahat ng mga pwede nyong bilhin na pasalubong is pwede nyo munang tikman bago nyo bilhin. Bumili nga rin pala kami ng egg tart dito para matikman naman namin kung ano yung version ng Macau. Mula dito sa Senado Square, lalakarin naman natin papunta ng ruins of St. Paul. Habang naglalakad papunta doon sa St. Paul, madadaanan natin tong simbahan ng St. Dominic. Sa paglalakad natin, hindi naman tayo maiinip or mapapagod dahil habang naglalakad, marami tayong stores na makikita. Hindi rin tayo magugutom dahil maraming stores na nagbibigay ng free taste. Karamihan din pala ng mga tindero at tindera dito, mga Pinoy, kaya mas madali niyo silang maiintindihan. Habang naglalakad, nakita namin tong store na to na sobrang daming bumibili. Ito pala yung mga ice cream, maraming mga flavors and yung nabili namin is sobrang sarap. Medyo mahaba nga pala yung lakarin pero habang naglalakad naman kayo maraming free taste. Kaya naman hanggang sa dulo, makakaramdam na kayo ng pagkauhaw. Halos 35 minutes nga rin pala yung nilakad namin mula sa Senado Square papunta dito sa ruins of St. Paul.
After naming malibot ang ruins of St. Paul, bumili naman kami ng pasalubong sa store na to. Pinoy nga rin pala yung tindero dito. So, since napuntahan na natin yung mga magkakatabing destination sa area na to, ito yung Grand Lisboa, Senado Square, at itong Ruins of St. Paul. Ngayon naman, pupunta tayo sa another area ng Macau. Ang ating next destination ay ang Fisherman's Wharf. Para makapunta doon, hanapin lang natin yung bus station at sumakay tayo sa bus number 3A. 15 minutes nga pala yung biyahe mula dito sa Senado Square papunta ng Fisherman's Wharf at ang pamasahe is $6. Tumatanggap nga rin pala ng Hong Kong dollars dito sa Macau dahil parehas lang naman sila ng conversion rate. Dito nga pala tayo bababa sa Dr. Sun Yat-sen o dito sa Sands Hotel. Ito nga pala yung building ng Sands Hotel. Mula dito sa building ng Sands Hotel, tatawid lang tayo sa other side para pumunta doon sa Fisherman's Wharf. So since medyo malawak tong area na to, gumamit na lang kami ng Google Maps para makita namin kung saan ba talaga yung Fisherman's Wharf. And finally, nakita namin itong famous Roman-style architecture na parang Roman Colosseum. Dito nga pala yung best spot para mag-picture-picture dahil wala masyadong tao. Makikita natin na katapat lang nitong Fisherman's Wharf yung Sands Hotel na binabaan natin kanina. So since tapos na tayo mag-take ng pictures at maglibot dito sa Fisherman's Wharf, babalik tayo dito sa Sands Hotel para mag-take ulit ng free shuttle papunta naman sa The Venetian. After makatawid, pumunta lang tayo dito sa ground floor ng Sands Hotel para makita natin yung bus stations kung saan may mga nag-o-offer ng free shuttle papunta ng The Venetian, The Parisian at ng The Londoner. Medyo nasa dulo nga pala itong bus stations ng mga free shuttles. Bali, pipila na lang kayo kung saang destination yung pupuntahan nyo. May mga signage nga pala na nakalagay kaya hindi kayo malilito kung anong bus yung sasakyan nyo. Magkakasama sa pila yung mga taong pupunta sa The Parisian and The Londoner. Then nakahibalay naman yung mga papunta ng The Venetian. Sa The Parisian sana yung unang plano namin pero since dumating na yung bus ng papunta ng The Venetian, nag-change plan na lang kami and yung The Venetian na lang muna yung una naming pupuntahan. $15 minutes nga lang pala yung duration ng ride natin from dito sa Fisherman's Wharf papunta ng The Venetian. Wala rin tayong babayarang pamasahe dahil ito ay free shuttle bus. Mabilis lang yung biyahe and walang traffic kaya after 15 minutes nandito na tayo sa The Venetian. Nakababa na tayo and ito nga pala yung free shuttle bus na sinakyan namin. It's time para maglibot muna dito sa The Venetian and mag-take ng lunch dahil wala pa kaming proper na meal mula nung umaga. So parang mall nga lang din pala tong The Venetian pero maraming luxury brands na makikita
Pero dito, maa-amaze ka habang naglalakad dahil sobrang ganda ng interior designs. Dahil sobrang gutom na nga kami and wala na kaming ibang makitang resto, dito na lang kami sa Five Guys nag-lunch. After kumain, umakyat lang kami sa taas para naman malibot yung another floor nitong The Venetian. Dito nga rin pala natin makikita yung pinakasikat na artificial sky ceiling. So, yung experience dito is para kang nasa outdoor pero yung totoo is nasa indoor ka. So, ito makikita nyo na napakaganda talaga ng ceiling niya pero painting lahat yan. Hindi nga pala nakakapagod maglakad dito dahil habang naglalakad ka, ma-amaze ka kung gaano kaganda yung infrastructure at yung interior design ng mall na to. Then after maglibot dito sa The Venetian, pupuntahan naman natin yung The Parisian. So marami nga rin palang signage and arrows na pwede nating sundan para makapunta doon sa The Parisian. Once na makita nyo na yung store ng Dior at ng Louis Vuitton, take right side lang tayo dahil doon na yung papasok papunta ng The Parisian. Naka-exit na tayo ng The Venetian and after that makikita natin tong footbridge kung saan makikita natin yung Eiffel Tower. Diretsuhin lang natin tong footbridge papunta ng The Parisian. Since wala namang masyadong makikitang attraction dito sa loob ng The Parisian, pagkapunta namin sa the main lobby, lumabas lang kami para makita natin itong Eiffel Tower. Habang naglalakad, makikita na rin natin yung The Londoner na katapat lang nitong Eiffel Tower. Naglakad lang kami paakyat dito sa footbridge para naman pumunta sa The Londoner. Dito nga rin pala natin makikita yung platform kung saan dito yung best spot para makapagpa-picture tayo sa The Londoner. Since ito nga yung best spot, medyo madaming tao dito kaya medyo mag-aantay ka para makapagpa-picture. Since merong photo spot para sa The Londoner, syempre meron din naman para sa The Parisian. Dito mas konti yung tao, pero kailangan mo pa rin mag-antay for your turn to take a picture. So since napuntahan na namin yung mga attractions dito, napuntahan na natin ang The Venetian, The Parisian at ang The Londoner. So ngayon naman, it's time to go back to Hong Kong. So, kailangan lang natin hanapin itong main lobby ng The Londoner and then magte-take lang tayo ng exit para makita natin yung mga bus stations papunta sa port ng Macau. Once na makalabas na tayo ng lobby nitong The Londoner, punta lang tayo sa right side and then hanapin natin yung bus papunta ng HZMB Macau Port. It's around 5:30 PM kaya makikita natin na binubuksan na nila paunti-unti yung mga lights dito. Hindi na kami masyado nagpanggabi dito sa Macau dahil baka mahirapan kaming makabalik ng Hong Kong. After ng pag-aantay, nakasakay na tayo dito sa free shuttle. So ito nga pala ay papunta sa Macau Port.
Much better na mag-spend kayo ng 2 days and 1 night dito sa Macau para hindi kayo nagmamadali sa oras. Para na rin masulit nyo at mas ma-experience kung ano yung nightlife dito. 15 to 20 minutes nga pala yung travel time from the Londoner papunta dito sa Macau Port. Papasok na kami dito sa Macau Port and after nito bawal na mag-video. So yung ginawa na lang namin dito is nag-immigration and security check and bumili rin kami ng ticket ng bus papunta ng Hong Kong. So yung ticket nga pala natin is 65 MOP or pwede siyang HKD and around 465 siya kung i-convert into peso. Tulad kanina, wala rin ginawa sa immigration, walang tanong-tanong, basta pinresent lang namin yung passport namin. So ito nga palang bus na sinasakyan natin ay papunta sa Hong Kong Airport. So doon meron ulit tayong security check at saka immigration para naman makapasok tayo ng Hong Kong. Almost 1 hour nga pala yung biyahe from Macau Port to Hong Kong Airport. Then after immigration, pwede na tayong sumakay ng bus papunta sa city proper. So dito na nagtatapos ang ating day tour in Macau. I hope you find this video informative and thank you for watching.